lagi po nating isa-isip na ang sunog ay nakakamatay at nakakapinsala ng kabuhayan at ari-arian. Lahat po tayo ay pwedeng maging biktima. Mayaman ka man o mahirap, sa oras na ikaw ay nagpabaya at hindi nag-iingat, buhay at ari-arian mo sa isang iglap ay pwedeng maging abo. Kaya kami po sa Bureau of Protection, particularly ang Davao City Fire District, sa pamumuno po ng aming District Marshal, si Chief Inspector Alex M. Pamaybay, kami po ay nananawagan sa lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon na mayroon tayong kinakaharap na crisis na kung saan nagkaroon ng implementasyon ng community quarantine ng ating gobyerno. Ito po ay base na rin sa naging rekomendasyon ng ating mga health expert upang maiwasan ang pagkalat ng nakakahawa at nakakamatay na virus, ang COVID-19. Kaya ang apila po namin, kung wala naman po tayong importanteng gagawin sa labas, ay mag-stay at home na lang po tayo para sa ating kaligtasan. Habang naka-stay at home po tayo, huwag din natin kalimutan na gampanan ang ating responsibilidad upang panatilihing ligtas sa sunog ang ating mga tahanan. Ang alamin kung ano ang kadalasang sanhi ng sunog ay siyang mabisang paraan kung paano ito maiiwasan. Kaya matuto po tayo, sunog, iwasan na. Ang mga impormasyon na ibibigay at ipipakita namin sa video ito ay tungkol sa mga kadalasang sanhi ng sunog. At ito ay base rin sa aming record at resulta ng investigasyon. Una-una pong ipapakita natin is ang mga sunog na ang dahilan ay ang naiwan at napabayaang niluluto. Okay, so ang ipapakita po namin ay ang mga kadalasang sunog na sanhi ng napabayaan o iniwang niluluto. Kapag po tayo ay nagluluto, ay bantayan po natin hanggang matapos at checking nakapatay ang ating ginamit na panluto bago natin iwanan ang ating kusina. At saka panatilihin po natin na malinis ang ating lutuan, tanggalin ang mga dumi at mantika na nakadikit dahil ito ay daling magliyab at kapitan ng apoy. Huwag din po tayong maglalagay ng anumang bagay na madaling masunog kagaya ng kutina na malapit sa ating lutuan dahil maaari itong maabot ng apoy mula sa ating niluluto. Tandaanin po natin na ang tubig at mantika ay hindi naghahalo. Mas mabigat po ang tubig kaysa mantika. Kaya pag binuhusan natin siya, ay titilamsik lamang po ang mantika kasama ng apoy at mas lalo pa siyang kakalat. Kaya huwag po nating buhusan ng tubig ang mga nagliliyab na kawali dahil meron siyang tinatawag natin na violent reaction at lalo lang kakalat sa buong kusina ang apoy. Ang pangalawang ipapakita po natin ay yung mga sunog na ang resulta ay ang pagliyab sa ating pinitritong ulam. Marami pong insidente na nangyari na imbes na mapapatay natin yung apoy na mula sa nagliliyab na kawali ay lalo pang kumalat dahil sa maling approach sa pagpatay ng nagliliyab na apoy sa kawali. Ngayon po, ipapakita natin kung paano ang pag-approach sa nagliliyab na mantika sa kawali. Ang una-una pong gagawin natin, huwag po tayo magpanik. Ikat lang po natin yung supply ng gas sa pamagitan dito or dito sa ating regulator. At saka po, kumuha tayo ng isang tila, tapos basahin natin ng tubig, soak, tapos ito pong gagamitin natin na pantakip sa mantika na nagliliyab. Ito, siguraduhin natakpan lahat dahil ang purpose natin natakpan siya is para matanggal yung hangin. Dahil pag nawala na siya ng hangin, ay kusa na siyang namamatay sa loob. Ayan, patay na po yung apoy. Okay, ang pangatlong ipapakita po natin ay mga insidente ng sunog na ang dahilan ay yung pagsingaw ng ating LPG. Yung pagsingaw ng LPG natin, paano ba natin siya madidetect, o paano natin malalaman kung ito ay meron siyang butas or meron siyang singaw ang ating hose or LPG. Ang gagawin po natin ay kumuha po tayo ng isang tela, pagkatapos tubig, lagyan natin ng sabon. Paghaluin po natin
hanggang sa ito ay bumula. No? Tapos, basahin po natin yung tilang kinuha natin sa tubig na may sabon. Yan. Pagkatapos, ay ipupunas natin sa ating LPG. Una-una, dito sa kanyang hose, punasan natin sa kanyang koneksyon, pati sa kanyang regulator o kaya sa valve, no? Pagkatapos, sa katawan ng tangke, punas natin. Yan. At huwag din natin kalimutan na lagyan ng pressure, no? I-open natin ito para papasok yung gas. Tapos, obserbaran natin, no? Kung meron bang makikita nating bumubula or hangin na lumalabas sa hose, sa kanyang koneksyon, regulator, at saka sa tangke. Ngayon po, kung meron tayong nakitang bumubula or may hangin na lumalabas dito sa hose, ay ang gagawin po natin ay tanggalin itong ating regulator. Yan. Tanggalin. Tapos tumawag ng mga dealer o LPG technician para ito ay mapalitan. Ngayon po kung ang butas o ang singaw na nakita natin is dito sa tangke, ang gagawin natin, tanggalin pa rin siya. Pagkatapos ilabas ito ating LPG tank. At saka tumawag ng mga LPG dealer or technician para ito ay mapalitan. Gaano po ba kadelikado ang isang LPG pag nagkaroon ng singaw? Napakadelikado po, no? Dahil pag nasa loob ng kusina natin, pag nagkaroon ng isang tinatawag natin na pag-spark or tinatawag natin na open flame, ay pwedeng mangyari yung tinatawag natin na fire explosion. So paano ba natin, no? Aside doon sa ginawa natin kanina na pinunasan natin ng tubig na may sabon, ang LPG naman po ay madali nating ma-detect, no? Dahil sa ethyl mercaptan na inilagay dito upang madaling malaman natin kung may pag-leak na nangyari sa ating LPG. Ngayon po, halimbawa, pagkagising natin, paglapit natin sa ating kusina, naamoy natin na mayroong LPG na nag-leak. Ang gagawin po natin, iwasan po natin na mag-switch on ng lights, no? Iwasan natin mag-switch on ng light. Kapag ito naman ay naka-light na, huwag din nating i-off. Dahil disim lang po, magkakaroon siya ng pag-spark na kinconsider natin na isang competent source na maring mag-trigger ng ignition para mangyari yung tinatawag natin na fire explosion. Pag nangyari po yung fire explosion at kapag naabutan ka, ay magkakaroon ka ng tinatawag na burn or heat injury at maaari mong ikakamatay. Kaya ang pinakasit natin na gawin, huwag natin i-on ang electrical na gamit, kagaya ng switch ng lights, at saka huwag din tayong magsindi ng kandila, posporo or lighter. Pagkatapos po, buksan lang po natin itong ating pintuan, bintana, para lalabas yung mga gas fumes na nandito sa kusina. Pagkatapos, tanggalin natin ang ating LPG at saka ilabas sa bahay. At saka kung bakit po natin ilabas ay para yung mga sumisigaw pa na gas mula sa ating LPG ay kusa na lang madidisperse sa open area. Ngayon po, hindi po madaling mawala ang gas na nandito na sa kusina. So ang gagawin po natin, huwag din po tayong kukuha ng electric fan upang ito ay tulak palabas. Dahil ganun din po, no? Magkakaroon din ng pag-spark ang pagsaksak mo ng electric fan o kaya pag-on mo ng electric fan. So iwasan din po natin gumamit ng electric fan. Hindi rin po nawawala sa aming record ang mga insidente ng sunog na ang dahilan ay posporo at lighter na napaglaruan ng mga bata. Normal po sa mga bata ang pagiging curious. Kung minsan, may mga delikadong bagay na kanilang pinapakialaman at pinaglaruan. Kaya tayo po mga parents, responsibilidad po natin na
sila ay turuan, no, na ang posporo at lighter ay hindi laruan para sa mga bata. Dahil ito'y nakakapaso, nakakamatay, at nakakasunog. Kaya responsibilidad din po natin na ito'y ilagay sa safety na lugar upang hindi maabot at makuha ng mga bata at hindi mapaglaruan. Huwag nating ilagay sa peligro ang buhay ng ating anak at ating ari-arian. Marami din po tayong insidente na ang dahilan ay ang post ng sigarilyo na basta-basta na lang itinatapon kung saan-saan. Huwag po tayong manigarilyo habang nakahiga sa kama, lalo na paglasing dahil baka tayo ay makatulog. Gumamit ng ashtray at huwag itapon kung basta-basta kung saan-saan lang, lalo na sa damuhan, dahil ito ang nakikitang kadalasang dahilan ng sunog sa mga damuhan, lalo na pag tag-init. Iwasan natin na itapon din ito sa basurahan. Tiyakin munang ito ay nakapatay na bago natin itapon sa ligtas na tapunan. Marami din pong buhay ang nawawala at ari-arian ng dahil sa kandila. Kaya ang pinakasipo na gagawin natin kung gumagamit tayo ng kandila ay ilagay ito sa mga lagayan na hindi madaling masunog. No? Tapos kumuha tayo ng tubig at lagyan ng tubig upang pag ito'y nauupos na o kaya matumba ay mamamatay siya doon sa tubig. At huwag din natin hayaan na paglaruan ng mga bata o kaya huwag din natin ilapit no, sa mga bagay na madaling masunog kagaya ng kurtina, papel, damit at iba pa. Kaya tiyakin din natin na wala ng sindi or namatay na ang kandila bago tayo matulog o umalis ng bahay para sa ating kaligtasan. Ang susunod po ay kuryente. No? Ang kuryente po ay ginagamit natin sa pang-araw at kasama na natin sa ating pag-unlad. At ngunit ito ay nakakamatay at nakakapinsala sa ating ari-arian kung hindi iingatan. Ang kuryente ay ayon sa ating record ay ang maraming insidente na nangyari sa buong bansa. Ito ay pwedeng mangyari sa tinatawag natin na electrical short circuit. Ang electrical short circuit ay mangyayari pag nagkaroon ng damage ang isang insulator ng wire. Ito ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng ito ay luma na o kaya nakagat ng daga o anumang hayop na naging sanhi ng kanyang pagka-damage. Itong electrical short circuit, mangyari ito pag nagkaroon na ng damage, yung dalang wire na lumabas na yung metal part niya ay dumikit, kaya siya magkakaroon ng electrical short circuit. Pangalawa naman ay pwede ring mangyari ang insidente ng sunog na ang dahilan ay natawag natin na electrical arcing. Ang electrical arcing po ay nangyayari no, yung pagluwang ng connection ng isang wire o kaya ng connection mula doon sa ating convenient outlet. Pag nagkaroon po ng ng loose connection na tinatawag natin doon sa connection ng ating mga wire ay hindi po hindi po puputok ang ating fuse or kaya mag-trip ang ating breaker dahil isang linya lang po ang nagkaroon ng loose connection. Magkarugtong lang po sila. Kaya pag patuloy ito na nangyari, magpuproduce ito ng init, no? Magpuproduce ng init hanggang sa intense na yung init at kaya na niyang sunugin ang mga bagay na madaling masunog na sa malapit sa kanya. Ang pangatlo po ay ang tinatawag natin na yung overheating ng electrical appliance. No? Ang overheating ng electrical appliance, kung yung mga electrical appliance natin is nakababad lang, no? Inahayaan natin na nakaandar, hindi natin ini-off, hindi natin tinatanggal sa saksakan, ay aabot sa punto na ito ay mag-overheat. So, ang pinaka-the best o pinaka-safety na ating gagawin ay ating i-off ang mga electrical appliance na matapos na natin gamitin. Especially kung tayo po ay aalis sa ating bahay o kaya matulog para sa ating safety. Ngayon po, pwede din mangyari ang isang sunog sa pamamagitan ng tinatawag natin na overloading ng electrical appliance. Ang overloading ng electrical appliance, ang mangyayari po,
Ang ginagawa ko, example po nito, yung extension wire natin, no? Extension wire, nakasaksak doon sa ating convenient outlet. Tapos pagdating dito, saksak ulit tayo ng maraming electrical appliance. So isang wire na ginamit, tapos naglagay tayo ng maraming appliances sa dulo, nagkakaroon na tayo ng overloading. Kapag nagkaroon tayo ng overloading, since maraming electrical appliance ang nakasaksak doon sa ating outlet o sa ating extension wire, ang mangyayari po niyan, malakas ang power na kinukuha niya ng kuryente mula sa ating outlet, pinapadaan natin sa maliit na wire, itong extension. Hanggang ang mangyayari po nito, magkaroon na siya ng overcurrent, no? Mag-overheat ang kanyang wire dahil hindi na niya kaya ang lakas ng kuryente na dumadaan sa kanya, hanggang sa ito ay uminit ng uminit hanggang sa kaya na niyang sunugin ang kanyang insulator o kaya yung mga combustible materials na malapit dito, at pwede na mangyari yung tinatawag natin na sunog. Ang paalala din po namin na pag mayroon tayong na-experience, no, na mga unusual sa loob nating bahay, kagaya na lang ng pagkurap-kurap, patay sindi na ilaw, o kaya nawawala yung power ng ating electrical appliance, ay patayin ka agad, no, ang ating electrical appliance, ang ating ilaw. Tumawag ng mga certified electricians para ito ay matingnan, no, maayos kung mayroong loose connection na nangyari, o kaya kung may kailangan na palitan ng wire ay mapalitan, no, para maiwasan ang sunog. Gumamit ng tamang number ng wire, tamang number ng fuse at saka breaker para protektado po tayo sa tinatawag natin na electrical short circuit. Ang paalala din po namin sa Bureau of Protection ay dapat alamin din natin ang telephone number ng pinakamalapit na fire station sa ating lugar. Dahil po sa panahon ng sunog ay mahalaga po ang bawat minuto at segundo. Kaya gamitin po natin ating mga cellphone para tumawag kaagad. Huwag ho, iwasan po nating mag-selfie o kaya mag-Facebook Live during sa sunog. Gamitin ang cellphone na para tumawag agad para marespondihan ang sunog. Maraming salamat po sa oras na inyong ibinigay upang panoorin ang video ito. Hindi po nasayang ang inyong oras sa pagpanood ng video ito dahil sa kaalaman na inyong nakuha sa ating na-discuss sa ating video na ito, dahil ito ay magliligtas sa inyo sa tiyak na kapamakan sa sunog. Kaya po, isa-isip at isa puso natin ang itong nakuha natin na kaalaman, dahil ito po ay magliligtas sa ating buhay at ari-arian. At pwede rin po nating mailigtas ang ating mga kapitbahay, ang ating mga kababayan sa pamamagitan ng pag-share ng video ito. Kumbaga, ang iyong kaalaman ay huwag mo lang itago sa sarili mo, kundi i-share mo rin sa iba para marami tayong magtulungan para mailigtas natin ang kapaligiran sa sunog. Matuto po tayo, sunog ay iwasan na. God bless po sa lahat.